This is my Bible. Buksan po natin sa 1 John chapter 4 verse 7 to 21. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanan ng isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban sa araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Inganawa ng Panginoon ang kanyang salita upang lahat tayo ay mapagpala. Amen. Every victory is yours. Every victory is yours. Come on, let us worship Him. Everybody. And you reign. And death is buried in the grave. Hell could not defy your name. Come on. You rose. And you reign. Every victory is yours. Every victory is yours. You rose. You reign. And death is buried in the grave. Hell could not defy your name. You rose. You reign. Every victory is yours. Every victory is yours. You rose. And you reign. And death is buried in the grave. Hell could not defy your name. You rose. You reign. One day Come on, will worship Him. there be victory. No doubt. One Victory in our voice hearts. that silences It's the loyal to one beautiful in this place. In enemy. Tumana. One In King neighborhood. who reigns for In our all hearts. Every doubt, every fear. We destroy. I declare deliverance by the mighty scepter of God. Deliverance from all evil. Destroy Satan in this place. In our hearts. Righteousness rule. Let righteousness rule. Hallelujah. Deliverance in this place. In the name of Jesus. For no weapon formed against us shall prosper. Every tongue that rises against shall be condemned.
Destroy Satan. No fear, no doubt. In the name of Jesus, every spirit that is not of God, be destroyed. Be destroyed. Be destroyed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Come on, praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Come on, clap your hands. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Ano pa magat? Pagkakaroon ng malalim na pag-ibig para sa inyong kapatiran. Kung may ano pa, ibinaba ang mensahe ito sapagkat bawat isa po sa atin ay hinuhubog ang pag-ibig. Kaya may mga difficult person eh. Sabi niyo, nanalangin kayo, Lord, give me love. Kaya binibigyan kayo mga toxic people, irritableng mga tao, katulad nila. Di ba? Para ma-practice. Kasi nagpe-pray kayo eh, no? Ayan in love. Kung gusto nyo ma-establish ang isang church o isang ministry o isang gawain, you need to practice love. Love is not just a feeling, no? It is an action word. It is a verb. Hindi po ito, mahal kita. Paano mo salita lang ka ng salita? Hindi po salita, hindi noun ang pag-ibig. This is an action word or a verb, an action word. Diba, may kasabihan nga lagi tayo sa giving, you can give without loving, but you cannot love without giving. Because if you love, you always give. If you love God, you always give. Or if you love that person, you always give. If you love your wife, if you love your someone, o tinatangi ka, you always give. May binibigay ka. Kundi rosas, tsokolate. Di ba? Tsokolate, tsokolate, di ba? Ayan ang gusto nyo. Lagi kayo nagbibigay ng mga mahilig na gusto niya o gusto mong ibigay. Ayan kahit diabetes na, kasakit-sakit na, kalalamunan, sige pa rin, tsokolate. Noong nagkaroon ng tinuturo sa atin, sa inyo, ang pag-ibig ng Panginoon, tinuturo sa inyo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tinuro na yan, di ba? Sa AGR, God first loves us, He demonstrates His love for us. Mahalaga yan. At I believe na naunawaan nyo ang agape love. Amen? Ngayon, tinuturo sa inyo kung paano may apply naman sa inyong mga kapatiran, sa inyong mga kasamahan. Paano natin na-apply? Are you ready? I-apply. Sapagkat ang inyong mga nakakasama po sa paglilingkod sa Panginoon, ang mga taong unang sinusubok sa inyo ng Panginoon sa inyong ibigin. Yan nga, sinasabi ko sa inyo, yung mga dinadala sa inyo, yung mga kasama nyo, kasama natin sa church, iyan ang bago kayo palabasin, yung mga kasama nyo muna. Mga taong unang tinitingnan sa inyo ng Panginoon kung paano ninyo paglilingkuran. Una, sa pamagitan ng pananalangin, namimili ka ba? Ipapanalangin mo lang yung malakas magbigay, yung ba? Tama ba? Malaki magbigay. Todo ka panalangin pagka yes, tighter to. Ang tanks mo, napakalakas. No? Pagka mag-anak mo, todo ang panalangin mo, Lord. Magkapit bahay mo, Lord, sumpay ng mga kapit bahay na yan. May bias, no? Merong hindi tama yung pag-ibig. Yung hindi tama yung puso. Kaya sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pagsasabi sa kanila ng katotohanan. Todo ka kapag anak mo. Pero pagka ibang tao na, yung katotohanan, konti lang sinasabi mo, hindi ka masyadong sa pakikidamay sa kanila, sa hirap at ginhawa. No, pagka mag-anak, sobra sa damay. Pero pagkakasama o hindi ka dugo, hindi na patas. Lahat po yan ay kaya namatay ang Panginoong Hesus sa krus. Dapat pantay-pantay lang. Sinasabi na, blood is thicker than water.
Lahat po yan. Sa tao po yun. Pero sa Lord, pantay-pantay ang tingin niya. Tama po ba? Bagamat hindi Israelita tayo, dapat nga Israel lang. Dapat Israelita lang. Patayin mo na, lamig-lamig. Okay lang po, nasa Pilipinas tayo. Hindi kayo mapakalid niya sa electric pan na yan. Patayin nyo na. Ano kayo? Konting tiis, no? Alang-alang sa kapatid nyo. Yung ibang kapatid nyo ayaw ng malamig eh. Kailangan, makikisama kayo. Konting tiis po. Sacrifices, that is love, no? Kung nainitan kayo, minom kayo ng malamig. Huwag na kayo mandamay. O maligo kayo, meron tubig dyan. Konting tiis. Kailangan ng pagtitiis. Tama po ba? Nagja-jacket kayo eh. Init-init. Ano yun kayo? Iinitan kayo. Mag-two-piece lang kayo. Di ang lamig. Bawal po. Church po ito, hindi ito swimming pool. Sa ngayon po ay mapapansin po ninyo ang bawat isa sa inyo na dumadaan sa pagsubok matapos isang lingkod ay subukin, ang isa naman po ay susubukin. Sinusubok. Bakit susubukin? Matapos subukin ng mga leaders, ang susunod naman po ay mga members. Sa gayon ay makita kung paano ninyo ibigin ang bawat isa. Kung paano po ninyo tutulungan ang bawat isa at kung paano dadamayan ang bawat isa. Damayan, no? May damayan. Una, leaders, sinusubok. Kasi transferring of spirit. Dapat kami mga leaders ay maibigin talaga. Mapagmahal sa kaaway. Love your enemy. Tama po ba? Wala kang lusot eh. Yung asawa mo, ayaw mo. Ano sabi sa Bible? Love your husband. Kung ayaw mo ituring na asawa, love your neighbor. Ayaw pa rin turing na neighbor, love your enemy. Kung tuturing yung asawa o enemy, wala kayong lusot eh. Ano sabi sa Romans 13:8? Di ba? Roma 13:8, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Oh, no one, no? But to love, ganun lang. Hindi kayo pwede, wala kayong lusot. Kailangan nyo ng forgiveness talaga because you love them. Magpatawad kayo. Ang iksi-iksi ng buhay para pa ilaan sa pag-aaway ang buhay nyo. Alalahanin ang mga hinanakit, problema. Laging panalo po ang nagmamahal. Amen? Nagpapatawad. Lagi pong panalo yan. Hindi nag-hold ka ng grudges sa iyong puso. Ano yan? Heart attack yan. Kaya ka nagkakasakit sa puso. Kasi lagi ka nag-hold ng sama ng loob. Kaya bilang anak ng Diyos, dapat tinusok na yan eh. Puso ni Jesus Christ. Siya, bali. Pumutok yung tubig at dugo. Pumutok talaga yung puso niya pagtusok ng gano'n. Ibig sabihin, yung mga brokenness natin, niya. Yung tears niya, di ba? Umiyak siya ng dugo sa Gethsemane. Alam niyo yan. Mga nag-EGR na, no? Naunawaan niyo yan, yung dugo niya. Di ba? Ang luha, ay lang Because of the great agony, talagang iniyak niya, dugo na. Sobrang hinigpis. Dugo na ang iyak niya. Hindi pa tayo maabot sa gano'n, na dugo na. Sa bagay na ito, patungkol sa pagkakaroon ng malalim na pag-ibig sa inyong kapatiran at sa inyong kapwa, ito hindi tulad ng pag-aalam ninyo ng pag-ibig na bababaw lang. Patungkol sa kalaliman, kailangan malalim na pag-ibig. Pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Ito ang pakikisama sa inyong kapwa na pinakamadilim na sitwasyon ng kanilang buhay. Ganon ding pinakamahirap na sitwasyon sa inyong lingkod, sa isang lingkod ng Panginoon. The dark side, pinakamalalim, paano nyo siya pakisamahan sa kanyang malalim na nararanasan. May panahon kasi, there's always a season, Sa hirap at ginhawa, puro na lang ginhawa kayo magkasama. Pero pag sa hirap, wala na. Nagiiwanan na ang mga tao. Pero bilang anak ng Diyos, dapat walang iwanan.
Kahit sa hirap. Amen? Kahit sa hirap. Sa bagay nito, unang hinuhubog sa inyo ng Panginoon sa atin, nang sa ganoon, ang mga taong wala sa Panginoon o mga taong hindi lalong nakasama ay mas lalong mahubog sa inyo ang pag-ibig. Mga di mo kasama. Ngayon mo lang nakita. O ngayon mo lang nakasama, yung pag-ibig mo, yung habag mo sa Kanya. Nakikita nyo ba siya na ako, kawawa naman, di ligtas? Meron ba kayong ganong puso? The heart of Jesus? O wala lang? Wala eh. Wala akong pakialam sa Kanya. Basta magse-cellphone lang ako. Ha? Meron ba kayong pusong ganon? Sa sobrang kaabalahan ng mundong ito, sa mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, nakakalimutan na ang pinakamalaga. Iyan ang inuhubog sa atin. Una kayong hubugin sa loob ng church na ito at kasunod dito ang paghubog sa labas. Dito, kung tayo pa lang nagkakagatan, maubos tayo. Wala kang pag-ibig, taga rito pa lang. Ang pinakamabait na yan. Tingnan mo yung katabi mo. Pinakamabait na yan. Mata pa lang, makuha sa tingin. Ha? Pinakamabait na po yan. Hindi ka pa pumasa dyan. Pag sa labas palalo, puro mura, puro sex ang usapan. Nako, ewan ko lang sa inyo, baka hindi kayo kadagulapay. Tapos hindi ka pa pumasa dyan. Kapatid mo na nga yan eh. Hindi ka pa pumasa. Ha? Paano ka ilalabas ng Panginoon sa mas mataas na level ng mga demonyo sa buhay? Ha? Dito pa lang, madamdaming ka na, di ka na bumigay ka na. Kapatid mo pa sa Panginoon. Ha? Pastor pa yan! Pastor mo! Altitude ka pa! Ang bihira. Pastor na no? Nakatisura mo, pastor na yun. Tapos lalarga ka, pastor. Lord, susunod ako sa iyo, maglilingkod ako. Dito pa lang, hindi ka na mahubog. Di ba? Tama po ba? Does that make sense? Amen po ba? Yung yung damdamin mo, madamdamin ka pa rin. Simula't simula, matampuhin. Di ba? Paano ka tataas ang level sa labas o maglilingkod ako? Magke-care group na ako. No? Because I care. Di ba? We are care bears. No? Care ka ng care. Pero wala. Dito pa lang, hindi mo na mamahal-mahal ang katabi mo. Kaya hinuhubog po tayo dito. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, hinuhubog tayo ng Panginoon. Be patient with me, Baluga. Because God is not finished in me yet. Ha? Is not yet finished with me. Ha? Be patient with me. Magtataka yun, di ba? Hinuhubog tayong lahat dito sa church. Kaya tayo nagsasama-sama. Kaya yan, napaka-toxic niyan sa buhay mo. Pinapadala sa'yo si Ate Belen, di ba? She is your first test and I am the last, no? Pag pumasa kayo kay Ate Belen, you're on your way to me, di ba? Pag natisod pa kayo sa akin, ewan ko na lang sa kayo dadamputin. Ha? You did not need to rebel, no? Hindi kayo pwedeng magrebelde sa inyong mga magulang. Hindi kayo pwedeng magrebelde sa magulang. That's a sin. Ayun ang batas lamang na may pangako. Diba? Ano sabi? Honor your parents in the Lord sa New Testament. Pero sa Old, honor your parents. Pero sa Galatians, Ephesians, honor your parents. And, ano pa? Dalawa yun eh. And spirit, ano? Respect yung isa. Yung parents. And honor your parents in the Lord. Dalawa yun. Mahalaga yun. Kailangan may paggalang kayo sa pastor o sa spiritual leader nyo. Napakalaga po nun. Dahil dun yung ministry nyo lalawig. Dun po kayo gaganda ang ministry nyo. Kaya hindi po kayo gumaganda ang ministry kasi ano sila sa wail, sa mga gulang.
o walang respeto sa mga spiritual parents, hindi na ginagalang ang aral ng magulang, physical man o spiritual. Ano yung panay, dabog, panay. Murmuring, reklamo. Kaya, yan ang po ang sikreto. Hindi sumusunod sa sinasabi ng magulang o ng pastor. Sa church naman, pastor. Sa pamilya, sa mga magulang. Kaya yung mga anak, sira ang buhay. Sira ang buhay ng mga anak na mga suwail sa bahay, sa tahanan. Makikita mo, pero yung napakabait sa magulang, makikita mo, pinagpapala siya. Kaya di siya ganun kagaling. Nakita niyo po yan? Napapagmasdan niyo? Sa pamilya, ganun din po sa spiritual, sa church. Pag magalang po yung mas respetuhin, masunurin, mabait, talaga naman. Gumaganda rin ang ministry niya. A good leader is a good follower. Amen? Kung rebelde ka, dito pa lang, sa pamilya mo, rebelde ka, mahirapan ka mag-ministry sa labas. Hindi yan pagalingan. Pasunuran yan. Pabaitan yan sa Lord. Hindi yan, magaling ako, matalino ko, alam ko gagawin ko. Kaya ko yan, pastor, mag-deliverance. Kaya ko dito. Hindi po yan doon. Honoring. Honor, you know how to honor. Di ba? Makikita mo yung magalang na mga tao, talagang lumalawig yun nila. Ministry nila. Pwede ka magpa-bless sa akin, gano'n, pastor. Okay lang yon. Pero hindi yun ang tunay. Yung pagwala na si pastor, yung nandun ka na, pinag-uusapan mo ba si pastor, o pinag-chismis mo si pastor, yun eh. Di ba? Yung, di ba si Noah, naghubad siya, naglasing-lasing, tapos naghubad siya. Pinagtawanan nung isa, sino yun? Hindi niya, hubad yung tatay natin. Sinumpa po yun ng tatay ni Noah. Sino yun? Pangalan nun? Si Ham ba yun? Askanan ba yun? Basta. Tapos yung dalawa, nakatalikod, tinakpan nila yung tatay nila. Ginalang nila kahit lasing. Nasumpa po yun, yung isang tao, tinagtawanan niya yung tatay niyang hubad. No? Kahit lasing pa, kahit pa masama yung tatay niyo. Yung nagtatakpan, hindi yung pinagsasalitaan. Kahit lasenggo pa yon. Wag. Kahit kayo, di ba? Ginagalang, gusto niyo ba kayo, magulang? Basta yun na lang kayo ng mga anak niyo, nagagalit kayo di ba? Nagagalit kayo. Pagka mga anak niyo, salbahe sa inyo, walang galang, walang respeto. Ganun din po sa church. Bilang magulang niyo sa Panginoon. Diyan nakikita ang paggalang o pagmamahal pagka kayo po, kahit wala na rito sa church, hindi niyo po pinag-chichismisan ng pastor o magulang niyo. Pinagtatanggol, di ba? Bilang pamilya, di ba? Hindi niyo man sinasabi kung chinichismis sa iba. Ang nanay at tatay niyo, di ba? Alam mo, tatay nanay ko, lasenggo talaga yun. Nag-aaway na naman po sila doon. Batuan, sila nag-aaway pa. Sinikwento niyo ba yung magulang niyo? O anong baho nila? Di ba? Kaya pinag-uusapan, family meeting, di ba? O kung matanda na, nag-aayos. Because you love your family. Tama po ba? Sa church na ito, we are one family. Hindi po tayo isang organisasyon, we are family. Kaya ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. We are the body of Christ. Kaya dapat nagpapanalanginan tayo. Tama po ba? Nagpapanalanginan kasi hindi pa tayo perfect . God is not finished with us sa lahat. Amen? I-apply nyo lang kung anong ginagawa sa pamilya nyo, mga good traits, apply nyo rin dito. Ganon din po yun. Spiritual, physical side, parehas lang. Pero the problem is, pagka balasubas kayo sa pamilya nyo, ganun din, baka wag nyo naman gamitin. Yung positive side lang. Yung positive traits, gamitin nyo sa church. Pero pag pangit, throw off the bad points. Develop a godly style. Pick up the good points, throw off the bad, and develop a godly style. Amen po ba? Are you there? Magpe-pray tayo mamaya para mamaya hindi na masyadong maingay, gabi na. Pray tayo, boses nyo na lang, hindi na masyadong mag-mic, isa na lang. Hindi na masyadong maingay.
Unahin natin ang word para gising pa kayo. Pag sa dulo yung word, tinutulugan nyo yung word eh. Kaya, ano kaya Lord gagawin ko dito? Buti lang, kinakausap po ni Lord. Tinutulugan nyo na eh. Mamaya, kahit tulugan nyo, yung prayer. Bahala kayo sa buhay nyo. Kasi yung prayer, pag tinulugan nyo, wala. Agaw ang blessing nyo. Bahala kayo. Mahalaga yung word para one spirit tayo. Makinig, nampunta kayo rito para manalangin. Amen? Para kayo ay mag-pray, para kayo makinig ng salita ng Diyos. And then, kasi sa comfort zone po, walang growth doon. Kung paulit-ulit, alam ko na, susunod yan, ito na, ganyan. You need to change pagka for the better ang mga bagay-bagay para maayos po natin. The spirit is willing but the flesh is weak. No, kaya we need to understand that na pag andito po kayo, kung nasa Antipolo, San Mateo, agahan nyo. Alas 7 pa lang, mag-start na kayo. Kung kaya nyo doon, kasi malapit din na kayo magbabiyahe. Lapit-lapit na kayo. Ang problema nyo, yung speaker ang late. No? Mag-start na kayo. Si Paul, gagawa tayo sa San Mateo, ay sa Quezon City. Siya ng pastor po. And pastoral leti. Diba? Hindi, dito muna. Malapit-lapit to. Diba? Gusto mo San Mateo, welcome ka doon. Isang ganun lang. Pero dito, okay lang yan. Gusto mo sa Antipolo. Malapit-lapit. Hindi, ang natin, goal natin, yung oras nyo, ma-maximize. Alas 7 pa lang, masimula na. Kahit di tayo kaya lang po tayo nag-aalas 12 rito. Kasi nga, alas 9 kayo dumarating. Alam man tapusin natin alas 10. Hindi pwedeng gano'n. Hindi na overnight tawag doon. Ano ibig sabihin ng overnight? Sobra sa gabi, di ba? Kung nagsimula kayo ng maaga tayo matatapos. Kaso nagbabiyahe pa po kayo. Hindi tayo pwedeng magmadali. Hindi na. Night na lang. Night prayer night. Pero kung over kayo, di alas 12, natutuwa si Lord. Ang lang natin, spirit-led, no? Huwag kayong alas 11 na, uwihan na tayo. Malaya po tayong manalangin, no? Malaya, katulad niya, no? Dapat nakabiyahe pa siya, layo-layo, di ba? Pwede naman, no? Para maraming nananalangin, konti natutulog, di ba? Maraming nananalangin, sama-sama, di ba? Lahat may participation, di ba? Iba-ibang lugar, maraming nananalangin, walang makakatulog. Yeah. Kasi hindi ko matutukan kayo pagka saway na lang ako ng saway Kaya kasi kailangan turuan kayo sa prayer muna. Kasi mahalaga po ang prayer. Mahalaga, doon kumikilos ang Panginoon. Dapat 8 hours kayo nagpe-pray sa 7:14, 21, 28. Ilang ba? Dapat everyday nagpe-pray kayo ng 3 hours. 3 hours yun, 3 to 5 hours a day. Umaga tanghali, tigi-isa. Yung tithes noon, 24 hours, diba? 2 and 40 minutes. Ibibigay nyo yun sa Lord. Dapat nagpe-pray kayo ng 2 and 40 minutes a day or 3 hours, diba? Pero pang mga worker, dapat bigay nyo tithes and offering. Kaya yan, 3 hours kung gusto mo, may tithes lang, offering. Damihan nyo kasi doon nabubuhay. Yung 10 years nyo dapat magawa, kahit 5 years natatapos nyo. Kaso nga lang, sa pag-aalala nyo, gawa kayo ng gawa, hindi nyo naririnig ang Panginoon, gawa kayo ng gawa, tumatanda lang kayo, pero wala kayong natatapos. Lalo kayong tumatagal. Pero pagka marami kayong prayer na tunay, yung naririnig nyo ang Panginoon, babad na babad kayo, yung mga lakad nyo dapat gawin, naririnig nyo bawat gawa gagawin nyo. Kaya nagiging perfect siya, dumadali. Dumadali ang lahat, di ba? Hindi ka to, di ba, hirap na hirap sila. Tapos sumusunod ka, syempre, nag-pray ka, narinig mo, sumunod ka. Dahil ang blessing, wala sa alam mo lang. Marami naman tayo narinig, pero hindi nyo nilalakaran. Wala rin yun. Kailangan, pag narinig nyo, then lakaran nyo. Dahil ang blessing ay nasa pagsunod. Wala sa alam mo lang.
Kaya tayo nagpe-pray. Hindi pray, kausapin ka ng Panginoon. It doesn't end there. No, nakausap mo lang siya, yes, yes. Ganun ba, Lord? Sige. Tapos gagawin pa rin sarili mo. Wala yun. It's useless to pray. Tapos gagawin mo rin. Kaya nga ang prayer, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya nga, di ba? Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, narinig mo siya, gagawin mo sa lupa. Hindi yung kung anong gusto mo, gagawin ko. Wala. Wala rin. Sayang yung mga pag-ano mo. Lumayo kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Dahil yun lamang pinapagawa ko, ang gusto ng Panginoon, ang count. That counts, no? Ang nagka-count lang sa langit ay yung pinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? Sa bagay ito, hinuhubog po tayo sapagkat kayong hinuhubugin sa loob ng church. Sa ngayon, kayong ngayon ay palabas. Ang ibig sabihin po, ito'y padadalhin kayo sa iba't ibang lugar. Ito'y local at international. Ito'y depende sa kahandaan ng iyong puso. Kaya nagpapahanda sa Panginoon. Hinahanda ang ating mga puso. Inaayos para sa mas malakihang gawain, ministry. Ha? Hindi niya inaano yung skills mo. Ang hinahanda sa iyo ng Panginoon, are you ready to receive? Kaya mo bang daanan ng mga pagsubok o may dumating na mga pagsubok ay hindi ka ba mag-give up? Kaya hinahanda ng Panginoon yung puso mo. Pero kung dito pa lang sa mga kapatid mo ay irritable ka na, hindi ka na mamakayanan ang pagsubok dito, paano pa sa labas? Ha? Naunawaan po natin, yung kasama mo sa bahay na hindi mo mapagtiis-tiisan, paano ka pa maglilingkod? Dahil ang pag-ibig ay pagtitiis. What is love? 1 Corinthians 13, love is patience, love is kind, never jealous, long suffering talaga. But without love, paano yung 1 Corinthians 13? What is love? Sige nga dyan, 1 Corinthians 13. Love is patient, love is kind, love does not envy or boast. It is not arrogant. Ano pa? 4. 5. Rude. No. It's not insist of its own way. Hindi ka nag-i-insist na, hindi, ito tama. Ako ang tama. Lagi ang may tama. May tama ako. Oh, puro ka na tama. Ikaw lang ang tama. No? Irritable ka ba lagi? Ano ba ang Tagalog? Resentful. Like irritable na irritable. Hindi love yan. Lumalabas sa iyo. Resent. No. Ba yung oras ng kainan ba yan? Resentful. Tagalog nga bro. Magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Ha? Nagtatanim ka ng sama ng loob. Kailangan hindi ka nagtatanim. No? Aanihin mo yung tinatanim mo. Nagtatanim ka ng sama ng loob. Dapat daw, huwag kang lulubugan. Oo. Next, 6, ano pa? Is that not rejoice? Okay, pagka nag-uusap, wrongdoing yung ginagawa, tawa ka pa ng tawa. Bading daw, ha? Pinagtatawanan mo, nadapa na, tumatawa ka pa. Buti nga. Nadapa na, rejoice, but rejoices with truth. Katotohanan lang kayo nagagala. Hindi kaya dapat, natutuwa pagka mali yung ginagawa niya. Pagka mga, natutuwa kayo pagka, anong nangyari sa inyo? Natutuwa kayo pagka may masamang nangyayari sa kanya. Mga wrongdoing, nagnanakaw na, tuwan-tuwa pa kayo. Ano pa? Nagmumura na, tuwan-tuwa pa kayo. Wow! Batang-bata pa, nagmumura na. Ang lutong! Tawa-tawa pa kayo. Tuwan-tuwa kayo, nagmumura yung bata. Nambubuli kayo. Natutuwa kayo, that's wrongdoing. You do not rejoice in that. Nakikitawa kayo, nakikigala kayo. That is not love. Dapat kayo? Peacemaker. Amen? Hindi kayo nakikigalak sa mundong ito. Sa mga mali nilang ginagawa. Mali na nga eh. Nakikigalak ka pa. Next, 6, 7. Kailangan you bear all things. Believe all things. Hope all things. We always hope.
We always trust. Endure all things. Kasi pagka nag-i-endure mo yan, yung persevere ka, di ba? You will finish the race. That ini-endure mo lahat yan. Pagtitiis. Nagtitiis ka, alang-alang sa pag-ibig. Di ba? Kaysa magkaaway kayo, di ba? Alang-alang sa pag-ibig. Papatawan, pagtiwala, puno ng pag-asa, umaasa ka lagi. Naku, hindi yan, wala na pagbabago yan. Naku, yan, sama-sama na ugali yan, hindi na yan. Hindi ganun ang pag-ibig. If you love them, umaasa ka lagi. May pag-asa pa yan sa Panginoong Yesus. Pray, pray, pray. Amen? Pagtiis hanggang wakas. Umaasa ka lagi. Yes, Lord. Yayaman ako, gaganda ang buhay namin. Aayos because you loves us. Ha? Hindi yung puro ka negative, puro ka. Kung mahal mo ang isang bagay, umaasa ka. Ang tao, ang ministry mo, o isang bagay, pag mahal mo, laging umaasa yan. May pagbabago, may pagtatagumpay, mayroong ngay bunga yan. Ha? May 8 pa ba? Umaasa. Marami yan. Matapos sa kaya na. Love never ends as for prophecies. They will pass away. Ha? Mawawala ang lahat. Pero love will still remain. Alam na natin ang pag-ibig? Naranasan na natin yan. Umibig, ano? Ito'y ginagawa. Action word. Ang pag-ibig. Pinapalalim tayo nito. Pinapalalim. Diyan, tinetest tayo rito. Pinapalalim tayo. Dahil ang deliverance po ay nagagampanan ng isang taong maibigin sa kapwa. Ang taong walang care sa kapwa, hindi niya ma-deliverance yun. Kasi naaawa ka sa kanya eh. Talagang mahal mo siya, gusto mo siyang maligtas. Kaya lahat maayos sa kanya, mapag-pray-pray, tsatsagaan mo talaga. Kahit matigas ang ulo. Ha? Kung kahit patuloy na hinuhubog sa inyong pag-ibig, sapagkat ito ang inyong magiging sandata ninyo sa bawat paglabas, sa bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos, ganun din sa bawat gagawin natin, pag-ibig, pag-ibig. Ulit-ulitin niyo po yan. Pag nawawalan kayo ng pag-ibig, basahin niyo 1 Corinthians 13. Amen? Ang ibig sabihin ng kalaliman ng pag-ibig ay higit na pangunawa. Ang nakakaintindi ay higit na umunawa. Amen? Naintindihan mo ba? Umunawa ka. Naintindihan mo eh. Unawain mo siya. Naintindihan mo pala eh. Hindi yung pinagtatalo mo. Mas matapang ka pa. Eh naintindihan mo, hindi niya naintindihan eh. Ikaw nakakaintindi. Eh di unawain mo. That is love. Amen? Hindi yung magpipilitan mo yung iyo. Nag-aaway na kayo. Tunay bang naintindihan mo? Ang tanong, tunay bang naintindihan? Kaya binibigyan tayo ng pangunawa ng Diyos para mahalin natin ang kapwa. Naunawaan po natin? Kaya pala inuna yung pag-ibig daw ay yung karunungan sa atin para maintindihan natin ano yung ng karunungan. Ngayon, natututo tayong magmahal dahil naintindihan natin. Bigyan ko kayo ng example. Paano yon? Diba? Meron tayo, may dinideliverance tayo. Ang tingin lang natin sa kanya, ganun, dahil ang tigas ng ulo niya, ganun. Pero may spirits behind pala, naintindihan mo ngayon. Nako, dumitindi ang pag-ibig mo. Kawawa pala yung kapatid ko. Walang kamalay-malay. Iba na pala yung nasa loob niya. Kawawa naman. Iba pala kausap ko. Dahil naintindihan mo, naawa ka sa kanya. Nakuha niyo po? Hindi ka ngayon gumalaban sa physical, kundi sa spiritual. Kasi naintindihan mo. Magdi-deliverance ka ngayon. Mananalangin ka, kabagan nyo kami, Panginoon. Hindi po kaya ng kapatid ko. Nahahabag ka ngayon dahil naintindihan mo. Napapag-pray mo ngayon siya. Kasi naunawaan mo. Nakuha niyo po? Lumalalim ang pag-ibig natin dahil ang karunungan ay sumasa atin. Alam niyo, naunawaan ko to? Talaga naman, umabot, di ko akalain hanggang Nepalite sa Fallen Angel. Ang bihira. Sa ibang mga churches, wala na silang pakialam sa Fallen Angel Nepalites. Palalayasin nilang nila yan. And sumbong ng mga demonyo sa akala nila demonyo. Kaya rin ba, tatapon nyo rin ka sa impyerno? Hindi. Relax ka lang dyan. Diba?
magkaibigan tayo. Ayusin namin ng katawan nyo, di ba? Ano ba nilagay sa impyerno? Yan, di ba? Sila lang, labas, layas, itapon sa impyerno. Laging ganun sila, di ba? The mga sa napapanood sa YouTube, labas, labas, balik ka na lang bukas. Kaya mayroong mga, may mga loopholes or may mga tawag dito sa drugs, relapse or sa mga balik na, okay, ang ganda. Sa TV, sa radyo, sa deliverance, sa papanood mo, galing ng pastor, layas! Labas na yung dila. Layas! Diba? Labas naman siya. Masunurin Even the devil, diba? Sabi ng Bible, diba? Sumusunod. Ang tanong pagkatapos noon. Ngayon mo ko pinilayas, may butas. Balik! Diba? Mas marami pa, kaya sumasama. Nakalimutan nila yung side na ng kabila, yung word. Na labas daw, cast out devil daw Okay, nasa Bible yun. Pero hindi lang nabasa yung paano bumalik yung masamang espiritu sa tao. Kaya inaaral ang Bible, naunawaan natin, kaya binibigay na sa unawa natin, ngayon, nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa kapwa natin. Amen? Dahil naintindihan natin deliverance Mas lumalawak ang ating pangunawa at ang ating pag-ibig dumalakas dahil naintindihan natin. Hindi tayo nakikipaglaban ngayon sa physical, kundi sa spiritual. Lagi ko sinasaway lagi mga leaders dyan sa ganyan. Nagkakaroon ka na ng Romans 8:1, Ibig sabihin nito, wala kayong halong paghusga. Sapagat una kayong nasabihan ng apostol sa Romans 8:1, ano yun? Roma 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Oo. Kayo po'y binigyan lamang ng kapangyarihan upang umibig sa bawat isa. No one but to love, di ba? There is therefore now no condemnation. Bawal kayong musga. Wala nang condemnation, tinuturo sa atin yan. Huwag kayong manghuhusga sa mga kapwa nyo, sa mga tao. Hindi, masama yan. Sa impyerno yan, masasama yan. Ayaw natin yan. Mga anak ng diablo yan. Ginagano natin mga tao. Wala nang pag-asa yan, adik yan. Ganyan. Hindi tayo pwedeng manghusga pag na kay Kristo. O kaya minsan, Kristiyano na, Ang nagugas na tayo, kapwa Kristiyano Diba? Pero pagka mga okay, nihusgahan niya. Pero bawal pa rin, do not judge. Diba? Sabi sa Bible, do not judge if you're not a judge. Diba? Sabi, ano ba yan? Ano sabi sa Bible? Nakalimutan nyo na. Bawal manghusga, Para hindi kayo mahusgaan, di ba? Bawal kasi manghusga. Hindi tayo nanghuhusga. At di tayo nanghuhusga. Yung husga po, yung hindi nyo nakita. O wala kang ebidensya, di ba? Sabi nila, hindi daw ako Bisaya, pero wala naman sila ebidensya. Bisaya daw ako, pero wala naman sila ebidensya. Ang husga po, yung wala kang ebidensya, Naunawaan niyo po? Pero, kung nakikita ka ng kapatid, ay ginagawa mo, hindi husga yun. Ginawa mo nga Ayun nga nangyayari, anong sinasalita mo, husga pa ba yan? Ayun at arte mo, bading ka Di mo, magsuot ka, husga pa ba? Ayan na ang itsura mo. Ano itsura mo? Sasabihin mo, hinuhusgahan ka. Ano yung arte mo? Ano yung kilos mo? Wala kayong pagmamahal sa akin. Hindi naman siya naghuhusga. O ano naman nangyayari? Yung action mo, nakikita na. Naunawaan niyo po, ang paghuhusga, o parang wala kang proof. Hinuhusgahan mo na siya na hindi mo naman nakita. Hindi ka tiyak. Tama po ba? Naunawaan niyo po, yun ang sinasabing paghuhusga. Pero harap-harapan ginagawa mo, hindi po panghusga yun. Dapat nga, patawang ka na ng judgment. Hindi naman, di ba? Nagpapatawad tayo. Nagpapatawad naman tayo. Sinasabi lang niya. May magkapagkakamali kasi tayo sa ginagawa natin. Husgahan mo naman kami. Wala naman kaming ginagawang masama. Hintay pa ba namin maggawa ka sa masama? Hinintay pa natin gumawa masama,
nakitang-kita na nga sa akto, mga galaw, di ba? Hindi tayo nag-uusga. Sinasabi lang natin yung ginagawa niya. Naunawaan niyo po? Naunawaan niyo pagkakaiba ng judgment saka sa pag-uusga sa chismis lamang? Amen? Okay. Sapagkat sa pamagitan ng pag-uusga, naadlangan ang kalaliman ng pag-ibig. Kaya ayaw ng Diyos tayo nag-uusga. Sapagkat nililimitahan ninyo ang sinasabi ng Panginoon sa inyo sa taong iyon. Sapagkat bawat sa inyo ay natututo. Hinuhusga natin, nalilimitahan po, naadlangan po yung kalaliman natin sa pag-ibig pag nanguhusga na tayo. Okay? Hanggat maaari, wag muna natin husgahan siya. No? Wag na tayo magsalita sa kanya. No? Kung nagkasala man kayo, ganon, sinasabihan mo siya, natapos na o nakita mo, sabihin mo ng maayos sa kanya. Na po, wag niyo agad, sa impyerno ka, ginawa mo yan. Yan ang pag-ano masama agad. No? Kung gusto niyo naman, nasabi niyo ganon, imanalangin kayo. Wag niyo tapusin na yung kwento. Magpanalanginan. Amen? Parang inano mo siya pagka hinusgahan mo kasi, nakita mong ganon, tapos inano mo na siya, ayaw mo na sa kanya. Isa kang makasalanan. Ayoko sa'yo. Nakala mo naman parang hindi ka nagkakasala. Amen po ba? Naunawaan natin, pag-uhusga, tinapos mo na lahat sa kanya. Ayan ang pag-uhusga. Lumalalim ang ating pag-ibig, pagkaraw tayo, at kung nahadlangan naman tayo, ang kalaliman natin sa pag-ibig sa kapwa, pag tayo naman po daw ay nanguhusga. Okay? Diba, napapalayo ka na yung relasyon mo sa kanya, sa taong iyon, at saka sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, love your enemies, love your neighbor, love your husband, love your wife. Okay? Naliwanag po? Amen. Kapag walang pag-ibig o malalim na pag-ibigan, hindi niya buong nakukuha ang tinuturo ng Panginoon sa kanya. Beloved, love one another. The one who does not love, sa 8, has not known God, for God is love. We are born to love, for God is love. The one who does not love, pag hindi rin tayo nagmamahal, has not known God. Hindi mo kilala ang Diyos. Kaya kailangan paigtingin natin ang pag-ibig. Di ba? Antindi. No? Hindi mo kilala ang Diyos, kaya hindi ka umiibig. You don't care. Kaya wala kang care group. Wala kang share, hindi ka nag-share ng gospel. You don't care. Sila'y mapunta sa impyerno. I don't care. No? Ayaw nyo siyang maligtas. Kasama mong matagal, kasama mo sa buhay, tapos I don't care. Ha? Bahala siya mapunta sa impyerno, pero sinasabi mo mahal mo siya. Awkward, hindi siya nagtatugma. Hindi nagtutugma, hindi mo naunawaan, kapatid. Hindi mo naunawaan ang love. Kaya hindi ka nagkikare sa kanya. Hindi mo sinishare si Jesus. Hindi mo sinisave ang soul niya. Hindi ka nagdi-deliverance. Hindi mo naintindihan ang tunay na love. Kaya okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo. I don't care. Kinanta mo pa. Tutulog na kayo Ha? Kapag walang pag-ibig, ang malalim na pag-ibig ninyo ay nakukuha at tinuturo ng Panginoon sa Kanya. Kung kaya nais po ng Panginoon na maging malalim, na matatapos na tayo, kaya ang nais ng Panginoon po ay maging malalim ang pag-ibig ninyo sa bawat isa, nang ganoon, maging malalim din ang inyong kaunawaan. Nais ng Panginoon maging malalim ang pag-ibig ninyo sa bawat isa, at maging malalim din ang kaunawaan. Nakuha niyo example, naunawaan niyo, ang higit na umunawa ay siyang higit na umintindi. Ang higit na umintindi ay nakakaunawa siya higit na umintindi. Intindihin mo. Naunawaan mo? Intindihin mo. Intindihin mo siya. Ganun talaga Naano siya Naano ng mundo, na lalaso ng mundo. Pray mo siya. Hindi yung sasabihin mong, puro, dahil sa karga yan dami na.
Karga niyang baby lagi. Hindi. Ano, dahil puro ganyan. Ano ka? May sapi ka. Puro na lang ganon. Oo, may sapi siya. Pero wag natin husgahan agad. Pray natin. No? Naunawaan mo eh. May sapi na nga eh. Alam mo pala eh. Anong gagawin natin? Pray na. Amen? Deliverance na. Isa lang na. Iluhod sa Panginoon. Kaya mo ba siyang baguhin ang mga salita mo? Kaya mo siyang baguhin? Ang galit po ay hindi natutuwid ang layo ng Diyos. Tandaan niya sa James. Kung galit ang papairalin niyo po, kailangan love para makonquer niyo po. Amen? Galit-galit, wala yan. Ha? Hindi niyo magagapi sa tanas ng galit, kaya sa deliverance po, o kayong yung sigaw-sigaw. Huwag kayong mag-emotion ng galit doon. Tatawanan kayo ni Satanas ng mga demonyo. Pag nakikita niyang galit kayo, lalong titrigger niya, nakikita niyang galit ka. Kasi sa spiritual, nakikita, galit ka na. Ano ginawa mo sa anak ko? Pak! Sinampal mo pa. Yung taong Bessel, naglalason ka sa amin, eto sa'yo. Pak! Sinampal mo, pinepersonal mo, hindi ganoon. Parang si, Nibet, anong ginawa? Anong ginawa sa Bessel? Sinusok yung tiyan ni Joji. Ikaw yung mangkukulam, ha? Kawawan Joji. Samingaw tulad, ang bihira. Pinepersonal. Sinusok yung Bessel, ginamit lang eh. Hindi makukuha sa galit-galit yun. Magbago ka. May entry points ka eh. Kaya ka napapasukan. Hindi ba pwedeng gano'n? Kailangan naunawaan mo, lalo mong iniintindi, nagmamahal ka. Amen? Ganon tayong mga deliverer. Ang puso natin. Hindi nadadaan sa galit yan. Huwag mong dadalaan sa galit. Nais sa Panginoon malalim pag-ibig ninyo sa bawat isa. Ang dalawang bagay na kaunawaan at pag-ibig, ito ay parehas na tinuturo sa atin noong mga nakaraang lesson. Kaya ngayon po, ang mensahe ng Panginoon ay pagsamahin ng dalawang ito, ang karunungan at pag-ibig. Amen? Nasundan natin kasabay nito ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. May kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Yung tatlong yun. Nagkakaroon ng power ang salita nyo kung meron kayong karunungan at pag-ibig. Naunawaan nyo, lumalalim ang pag-ibig nyo, that is power. There is power in meekness. Amen? Meekness is a strength. Hindi po ito kainaan. Naunawaan mo, cool ka lang. Ha? Cool ka lang. Yeah? Huwag kang masyadong ano ka eh. Ha? Masyado kang eh. Ano nga ba yan? Cool lang. Sa deliverance, you think beyond the box, talagang minuunawa, analyze mo the bigger picture. Tinitingnan mo yung possible cause, the root cause of everything. Huwag ka nakatingin dun sa present. Inaway ka, nagsalita siya, ninakawan ka. Bakit nagnanakaw siya? Bakit ganun siya? Nakatingin tayo sa resulta eh. Bakit kayo nagsalita? Ba't mo sinasabihan ng ganyan? Gaganunin mo, di ba? Ang tanungin mo, bakit kaya siya nakapagganon salita sa akin? In always action, there's always certain reaction. Cause and effect yan. May ginawa ka kaya siya ganun. Anong dahilan? Dun mo i-trace. Ano yung nun? Ang isang matalino, nakakaunawa, inaalam yung ganun. Ba't kaya siya ganun? Ano kaya problema ko? Laging ganun tatanungin, ano kaya problema ko? Ano kaya pagkukulang ko? Kasi mag-aaway kayo. Amen po ba? Gusto niyo ba away, gulo? Wala na. Kung gusto niyo kapayapaan, doon kayo. Peacemaker tayo eh. Amen? Hanapin niyo yung karunungan. What is the wisdom behind that situation? Para magkaroon tayo ng tunay na pagkaunawa at ang pag-ibig natin ay lumawak
at ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. As we end, no? Kapangyarihan sapagkat kapag ang nagsabay ang pag-ibig at karunungan, pati na rin ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, ito ay may kakayahan, ito ay may kakayahan para makapagbago ng isipan ng isang tao. Nagbabago siya. Yung kapwa mo, pag ikaw ay lumalakad sa wisdom, ano yan? Karunungan, pag-ibig at karunungan, when you have wisdom at pag-ibig, and the power of word, yung kausap mo, o ikaw mismo, ay makakapagbago. Nare-repent yung mga tao kasi you are working in the wisdom of God, by the love of God, and the word of God has an effect. Amen? Nagkakaroon ng epekto, power ang salita ng Diyos dahil kumikilos tayo sa pag-ibig, karunungan ng Diyos at may pag-ibig. Naunawaan po natin, nagkakaroon ng epekto ang salita ng Diyos dahil ang weapon natin, ang sandata natin, ay ang pag-ibig. In love, a throne will be established, and the one who sits on it is faithful.